Talugtog National High School sa Nueva Ecija. Makakausap po natin ngayon si Leomar Angel, isa po nga science teacher at YesO advisor. Hello po, sir. Welcome to Share Ko Lang. Hello po, share ko lang Kuya Sir Nix. Yes, hello po. Sir, kwento na naman ang mga Christmas decorations na tampok to sa isang Christmas village. Share na naman kung ano ba itong mga Christmas decorations na to, saan ba to gawa, paano na po ito nabuo, sir? Nag-start po yung konsepto noong pagkatapos po ng pandemic. Parang nag-isip po kami ng isang psychosocial activity, support activities na kung saan po i-enhance po yung skills ng mga bata at alam po natin na ang isang problema po ay basura. So pinagsama po namin yun. So last year po, in-endorse po namin yung Christmas Village sa pamamagitan po ng mga science teachers, tulungan po yon. So ngayon po, pangalawang taon na po ng Christmas Village po namin. Ang mga gamit po doon, yung mga basura po na napuproduce din ng mga bata. Kasi po dito po sa amin, sa eskwelahan po namin, may practice po kami na inuuwi po ng mga estudyante din po yung mga basura nila para ma-realize po nila na lahat po tayo ay contributor ng basura. Sa pamamagitan po ng Christmas Village po namin, doon po makikita po nila na yung mga basura na pakalat-kalat ay nabibigyan po ng bagong buhay. Sa pamamagitan po ng aming division YesO organization po, sa pamumuno po ng aming SDS po na si Sir Edgar Domingo at headed by Sharape Padaka po, talagang pinaiigting po namin ang Republic Act 9003 or the waste management po. Then, nag-come up na po kami dyan sa Christmas Village kasi ang mga materials po namin ay yung mga plastic bottles, yung mga twig ng mga puno po, yung mga sanga-sanga lang po, napakalat-kalat lang po dyan sa paligid po. Tapos yung mga wrappers po, yun ginagawa po nilang palamuti. Tapos gumamit din po kami ng mga solar Christmas light din po para makatipid din po sa kuryente. Galing. Ganun po. Oo, galing. No? So, kumbaga, nakikita po na, thank you sa pag-share, Sir Leomar. Kasi, nakita nga natin sa mga pictures na pinadala ninyo na talagang yung mga recycled materials, yung mga naging scraps, di ba? Yung mga basura na, is mas nagagawa pa siyang mga magulong. Tapos, ito, natatransform nyo siya. Into beautiful decorations. Paano po yung nagiging proseso ninyo? Parang, meron po ba kayong kinukuha ang source o mga kanya-kanya mga basura no parang, baka pwede ito magamit tapos pinagko-combine. Siyempre yung disenyo din, di ba? Kung paano siya binubuo. Kanya-kanyang basura po yan by grade level. Ang konsepto po namin ngayon ay Christmas Around the World po. Kasi po last year, ang aming tema po ay White Christmas. Pero ngayon po, ang pan po namin, Christmas Around the World. Parang umiikot po sila. Kasi lagi ko pong sinasabi sa mga bata, sa klase ko po, use your third eye. Kasi nga po, di ba po sa classroom kasi, parang ang teacher lang po yung malinaw ang mata. Kaya as a YesO advisor po, at advocate din po, eco-warrior, sabi ko po lagi sa kanila, na alam natin ang solusyon pero walang aksyon. Kaya ang sinasabi ko po, use your third eye. Doon po nakikita po nila yung mga basura at nilalagay po nila sa tamang lalagyan o kaya sa kanilang bulsa po. Para kapag nakakita po sila ng tamang basurahan, doon po nila nilalagay yung kanilang basura. At dahil nga dyan po naipon yung mga basura na yan, kaysa po maging cause po yan ng pollution again, in-upskill po nila. Ayan po, ginawa po nilang mga bagong creation. Sa pamamagitan po ng aming school principal, sa Rodrigo Directo at sa kanyang mga head, at sa support din po ng LGU, headed by our municipal mayor, Pacifico B. Monta, ayan po, buong Talugtog po ay nakiki-cooperate, sumusuporta sa aming advokasya about sa pangkalikasang aktibidades po. At maganda rin po kasi na imulat po natin ang mga kabataan. Kasi po alam po natin na ang climate change, lahat po ay walang ligtas. Ramdam po natin ang climate change. Dahil po sa mga kabataan na yan, dapat po ma-inculcate po sa kanila ano yung importansya ng waste management po. Tama, oo. Kasi ngayon talagang ninanamnam ko talaga, no? Kasi habang
Kinakwento mo sa amin yung mga paraan, yung thinking ko ba, yung mindset Opo. para dito sa mga kumbaga recycled materials na upcycle siya. 'Di ba? Ninanamnam ko kasi yung mga pinapadala mong pictures. Yung mga pinadala ninyong pictures. Curious ako eh. Like kumari, kanina kasi meron din tayong isang guest na same concept, 'di ba? Yung mga dating tarpaulin tinurn niya into bags. Ito naman, challenging ba yung pagdisenyo? Kasi nagawa itong bags, you can get creative, di ba? Mga pouches, yung mga from used tarpaulins. Pero ito, very specific kasi Christmas decoration. Inisip ko pa lang yung Santa Claus, yung gingerbread house, di ba? Yung mga gifts, di ba? So, paano siguro yung proseso nyo na parang, sige, nakuha ko na itong mga used materials na to, paano ba? Meron bang painting involved, may designing involved, paano din siya pinagtatagpi-tagpi at lahat? Yan po ay isang collaboration po ng mga estudyante at ng kanilang advisor po. At the same time po, isang objectives din po kasi ng aming programa ay para lalo pong ma-enhance yung mga area po, designated area po nila, para lalong mapaganda po yung lugar na yon. Tapos, nagko-conceptualize po, nagbe-brainstorming po yung mga bata at kanilang subject teacher or advisor po. At isang buwan po namin siya natapos dahil nga po hindi pa rin po uplifted yung no interruption of classes po, yung bawal interrupt po yung klase. Kaya po napakalaking pasalamat ko po sa mga advisor at sa aming principal na pinapayagan po kami sa mga vacant time po namin, for example sa uwian po, pati yung Saturday po namin, mga weekdays po namin na ilalaan po namin doon para malikha po yung mga materyales po na yan. Galing. So, siguro... Nakakatuwa po kasi doon pa lang po mabivisualize at marirealize po ng makakakita na pwede pala nating bigyan ng bagong mukha yung mga patapon ng basura. Times na yung mga nagawa. Visually, ganda niya. 'Di ba? Nakagawa ka ng mga upcycled materials pero siguro yung deeper meaning nito yung mindset and yung advocacy and yung kumbaga building that culture. Paano ito nakakatulong sa mga estudyante ngayon, sir? Na pwede palang maging ganito. Yung mga tapon ng bagay tapos ito rin pala yung pwede kong magawa as a practice as a person. Paano ito nakatulong sa kanilang knowledge at appreciation sa ganitong bagay? Ngayon sir, dati napansin namin maraming kalat sa school namin. Dahil talaga po everyday po sa 1/6 po na mag-aaral namin, talagang hindi po maiwasan ng mga basura, napakalat-kalat. Pero ngayon po, ma-observe mo na, mapapansin mo po, kahit pa paano, wala ka nang makikitang mga balat ng candy, wala ng mga plastic bottles. Alam na po nila kung saan po nila nilalagay. Tapos yan po, nagamit nga po nila yung mga nasa MRF po namin, Moral Recovery Fund po, facility po namin. Nakuha po nila ulit po yun. Ginamit po nila, ginawa pong Christmas tree, kung ano-ano pang ornamental design po sa kanilang Christmas village po. Galing. So,